Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sabing sariwari, pag-iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating papurihan at pasalamatan ng Diyos sa pagtitipon niya sa atin sa tanghaling ito upang ating ipagdiwang ang banal na Eucharistia. Isama din natin sa ating panalangin ang mga kapatid nating tagapagpalaganap ng mabuting balita, ang mga kapatid nating misyonero dito sa ating bansa at sa ibang mga bansa. At nawa sa halimbawa at inspirasyon ni na San Timoteo at San Tito, sila ay maging ganap at maging mapanindigan sa pagtupad sa kanilang tungkulin at pagsunod kay Kristo. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangako, kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw at gabi.
Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinapaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa akin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos.
Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya na masamang espiritu. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapanalig. At tayo po ay muling tinipon ng Diyos sa oras na ito sa pagdiriwang natin ng banal na misa. At ang ating pong pagdiriwang ngayon ay para sa karangalan ng Diyos at gayon din sa mga hinirang ng Diyos. Sapagkat sa araw na ito ay ating pong ginugunita ang kapistahan ni na San Timoteo at San Tito. Mga minamahal ko mga kapatid, ang kanilang mga halimbawa ay nagpapaalala sa atin kung sino tayo bilang mga binyagan. Sapagkat tayo pong lahat ay tinatawag na mga misyonero, mga tagapagpahayag ng mabuting balita. At tayo bilang mga tagapagpahayag ng mabuting balita, ay tayo po ay nakakakitaan ng paninindigan kahit sa gitna ng paghihirap at hindi pagtanggap sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga po sa buhay ni na San Timoteo at San Tito, sila'y mga kasamahan ni San Pablo na nanindigan sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Kristo. At ito rin mga kapatid ang paanyaya sa ating lahat. At ano ang pinanindigan ni na San Pablo, San Timoteo at San Tito? Ang salita ng Diyos na nangusap sa kanila. Sapagkat tayo din, ang ating paninindigan ay sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Lalo tigit ngayong buwan na ito ay ating ipinagdiriwang ang buwan ng Biblia, ang buwan ng salita ng Diyos. At kahapon ay atin din pong may pinalalim ang buwang ito sa pamagitan ng pagninilay natin sa linggo ng salita ng Diyos. At ito'y magandang paalala sa ating lahat. Saan ba nabubuhay tayo? Sa papaanong paraan ba natin pinaninindigan ang pagsunod natin kay Kristo? At ito'y walang iba kundi sa salitang nagbibigay ng buhay. At ito ay ang banal na salita ng Diyos na patuloy na nangungusap sa atin araw-araw sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa sa liturya ng salita ng Diyos, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagninilay, sa ating pananalangin, sa pangungusap ng Diyos sa atin, tayo ay pinalalakas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga po mga kapatid, saan ba natin dinadala ang salita ng Diyos? At saan tayo naninindigan sa salita ng Diyos? Kaya nga po mga kapatid, sa Ebanghelyong ating narinig, isa sa napakahalagang gawain ni Kristo ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ito'y pinakita niya sa katapatan niya sa pagsusugo ng Ama sa Kanya. At ito ay Kanyang ipinahayag sa ating lahat. Ngunit mga kapatid, hindi lahat ay tumatanggap sa Kanya. Hindi lahat ay nanalig sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, sa Ebanghelyong ating narinig, marahil sasabihin natin, ano ba naman itong mga eskribang ito? Itong mga pariseyong ito, itong mga ilang nakapaligid kay Kristo na lagi na lang nambabash sa ating Panginoon. Lagi na lang humahanap ng kamalian ng ating Panginoon. Lagi na lang hinahanap, ano ba? Ano ba, paano ba natin mapababagsak si Kristo sa Kanyang ginagawang pagpapahayag tungkol sa Diyos?
Kasi mga kapatid, wala na, no? Sinasabi nila si Jesus, nakikisalamuha sa mga makasalanan. Si Jesus, lumalabag sa mga batas. At ngayon, wala na silang higit pang masasabi pa kung hindi inaalian siya ng demonyo. No? Kakampi niya si Satanas. Ano? Talagang napakabigat ng mga pananalitang ito. No? Pero tandaan natin, ito ay maling balita. Kung sa panahon natin ngayon, masasabi nating fake news iyan. Na? Kaya nga akong ating pinakinggan, ang ebanghelyo, fake news kasi sinasabi ng mga eskribang ito na si Jesus ay inaalihan ni Beelzebul. No? At siya kakampi ng prinsipe ng demonyo. No? Ito'y fake news, hindi katotohanan ito. No? Bakit nila nasabi ito? Paano nasabi ng mga eskriba ito? Bakit nila sinasabi ito? Pagkaraan na kanilang masaksihan ang mga himala ni Jesus sa pagpapagaling sa mga may sakit, matapos nila masaksihan ang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, ng mabuting balita, heto pa ang kanilang sasabihin, gusto nilang pabagsakin ang reputasyon ni Kristo. Alam nyo, di ba? Kapag tayo ay ganito, mayroong mali sa ating pag-uugali. May mali sa ating kalooban. Kapag nakikita natin na maraming ginagawa yung kapwa natin, magaganda yung kanyang mga accomplishments, may mali sa ating kalooban. Mayroong kumikilos na mali sa ating pag-iisip at puso. At yan ay walang iba kung hindi ang kasalanan ng pagiging mainggitin. Yung tinatawag nating sin of envy. No? Isa po yan sa mga capital sins. No? Naiinggit sila kay Kristo. No? Bakit sila naiinggit? Kasi nakikita ng mga eskriba na lumalaki ang mga tagasunod ni Kristo. Dumarami ang mga nakikinig kay Jesus. No? Sa mga turo at aral ni Jesus, dumadami. At sila ay nagagalit na sa kanilang kalooban. Ay talagang inis na inis sila. No? Nagahari ang inggit sa kanila dahil nawawalan na sila ng mga tagasunod. Nawawalan na ng popularidad ang mga eskribang ito, itong mga pariseyong ito, at ang ating Panginoon ang siyang sumisikat. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang sinusundan ng mga tao. At sila'y nawawalan ng mga tagasunod dahil kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang mga eskribang ito ay napupunuan ngayon ng inggit sa kanilang puso. No? At gusto nila ipalaganap ang maling balita tungkol kay Jesus sa sinasabi nilang si Jesus ay kakampi ng demonyo. So mga minamahal ko mga kapatid, hindi maganda ang ginawa ng mga eskribang ito kay Jesus. At ano ang aral na maaari nating kapulutan dito sa ebanghelyong ating narinig? Una, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay mag-ingat sa kasalanan ng pagiging mainggitin at huwag tayong pagharian ng selos. Beware of envy and jealousy. Kasi ito yung nagdadala sa atin sa kasamaan, sa masama nating pag-iisip. Ito yung nagdadala sa atin para gumawa tayo ng maling balita para sa ating kapwa na kinaiinggitan natin. Tandaan natin mga minamahal kong mga kapatid, ang kasalanan ng pagiging mainggitin ay hindi makakabuti sa atin bilang mga binyagan. At ito ay isang katotohanan din naman, di ba? Lalo tigit sa panahon na ito, na isa sa napakabigat na tinatawag nating relationship issue ay yung tayo ay pagharian ng inggit laban sa ating kapwa.
Kaya tayo nagkakaroon ng issue sa ating kapatid, sa ating kasamahan sa trabaho, sa ating kasamahan sa simbahan. No? Kahit sa simbahan, di ba? Ayun po yung realidad na minsan talaga hindi mo maintindihan na bakit ba nag-aaway-away ito? Bakit ba nagkakainggitan ito? Bakit ba nagkakachismisan ito? No? Bakit hindi nagkakaroon ng pagkakaisa ang ating mga lingkod? Ano? Tandaan natin kahapon, di ba? Sa ikalawang pagbasang ating narinig. No? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, no? Kasi itong mga kasamahan ni San Pablo ito ay nagkakanya-kanya na, no? Nagkakainggitan na. Ako ay para kay Apollo, ako ay para kay Pedro, ako ay para kay Pablo. Ay nagalit na si San Pablo, pinagsabihan niya yung kanyang mga kasamahan, no? Sabi niya, isa lang naman nag-alay ng buhay. Isa lang ipinako sa krus, ano? Ibig sabihin ni San Pablo, isa lang ang sinusundan natin. Pero bakit tayo nag-aaway-away? Bakit tayo nagpapangkat-pangkat? Yan ay napakalakas na dibisyon no? Sa ating mga grupo-grupo, no? sa mga organisasyon, no? Ang daming mga kanya-kanya, no? Isa lang naman ang pinaglilingkuran natin. Nakakalungkot na bahagi ng ating simbahan, ng ating lipunan, no? Na tayo ay nagkakaroon ng pagkakanya-kanya o pagkakapangkat-pangkat. No? Pero hindi ito ang nais ni Jesus sa ating lahat. Sapagkat ang nais ni Jesus, tayo ay magkaisa sa kanyang salita. Di ba? Ang panalangin nga ni Jesus bago siya umakyat sa langit, sa Ama, that they may be one Father. No? Na sila ay maging isa. No? Katulad ng ating pagkakaisa. No? Yan ang laging panalangin ni Jesus. Sapagkat ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay pagkakaisa. Pero kapag tayo nagkakaroon ng division, kapag tayo nagkakanya-kanya, nag-aaway-away, nagkakampi-kampihan, tiyak, ang demonyo ay naririyan. Nandyan ang buntot ni Satanas. Kapag tayo ay nagkakanya-kanya, no? Kapag tayo nagkampi-kampihan na. No? Kaya nga illogical, yung ang pagbibintang ng mga eskriba kay Kristo na siya ay kakampi ni Beelzebul, no? Na ang mga demonyong kasama niya sa pagpapagaling, hindi. Napaka-illogical no, di ba? No? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, makapanalig kay Kristo. No? Huwag nating paghariin si Satanas sa ating paglilingkod. Ha? Kahit na anong galing natin sa Biblia, kahit na anong galing natin sa pamumuno, kung tayo ay lagi na lang naiinggit, nagseselos, no, sa mga ka-accomplishments ng ating kapwa, tiyak, hindi si Jesus ang iyong pinaglilingkuran. Kaya nga ay kalawang itinuturo sa atin, ng Ebanghelyo, ay tayo ay maging masaya sa ginagawang mabuti ng ating kapwa. No? Instead of envying others, let's be happy for them. I-congratulate natin, sister, brother, no? Ang galing-galing mo, no? Magandang ginawa mo dito sa simbahan. Magandang ginawa mo dito sa opisina. Nakatulong ka, no? Ikaw ay nakagawa ng maganda para sa ating mga suliranin, ano? I-congratulate mo at sabihin mo, ipagdarasal pa kita, sister, brother, sa magandang ginagawa mo dito sa simbahan, sa ating organisasyon, sa ating opisina, sa ating pamilya. No? Kaya nga sa ating bahagi, kung tayo nagagalak sa kanila, dahil maganda ang ginawa nila, sa ating bahagi naman, gumawa rin tayo ng mabuti. Let's do our best sa ating mga responsibilities. Sa ating tungkulin. No? Let's do our best. Maging inspirasyon ang ating kapwa na magandang ginagawa nila, na tayo rin ay makibahagi sa magandang ginagawa ng ating kapwa. Di ba? Kaya nga, sa halip na magalit at mainggit ang mga eskriba kay Jesus, di makisama sila kay Jesus, na sila rin ay gumawa ng mabuti. Ituwid nila ang kanilang pagkakamali. Anyway, magaling naman sila sa Biblia, mahusay sila sa templo, no? Alam mo, minsan nakakatuwa, no? Kung sino pa yung araw-araw na lang sa simbahan, no? Minsan sila pa yung nagiging problema, no? Sorry to say, mga kapatid, no? Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, no?
Naway tayo ay makiisa talaga kay Kristo. No? Sa halip na tayo'y magselos, mainggit, no? Gumawa ng fake news sa ating kapwa, katulad ng ginagawa ng mga eskriba kay Jesus, ituwid natin ang ating mga pagkakamali. Ha? Sabi nga po, natanda ko yung sabi ni St. Augustine, ang sinungaling na dila ay pumapatay ng kaluluwa. No? Ang sinungaling na dila ay pumapatay ng kaluluwa. No? Kaya nga sana mga kapatid, gamitin natin ang salitang inihandog sa atin ng Diyos. No? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Salitang nagbibigay ng liwanag. No? Gamitin din natin ang ating pananalita upang tayo'y magbigay daan ng kaliwanagan, no? Ng katatagan sa ating pananampalataya at maakay natin ang ating kapwa sa paggawa ng mabuti. Kaya sana sa tulong at panalangin ni San Timoteo at San Tito, ay tayo nawa ay makatulad nila sa maumahalin tulad natin ang buhay nila sa ating pagsunod kay Kristo. Amen. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mithiin, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay, upang makatulong sa pagpapanumbalik sa mundong nasadlak sa kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdidigmaang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mailigtas sa kasamaan ng walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay ng totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mauliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama sa panalay tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos ka nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ngayong taong ito ay idineklara ni Pope Leo XIV na taon ni San Francisco, Special Jubilee of St. Francis of Assisi,
dahil po ngayong taon na ito, 2026, ay ating pong ipinagdiriwang ang 8th centenary of the death of Saint Francis of Assisi in transitus niya. So from 1226 to 2026. Kaya po mga kapatid, dahil dito ay naghandog ang ating simbahan ng plenary indulgence. No? Ito po ay binigay at dineklara ni Pope Leo noong January 10 na ang lahat ng mga Franciscan churches, again din ng mga churches na dedicated kay St. Francis ay maaaring ma-obtain ang matanggap ang plenary indulgence. Kaya po kayo po inaanyayahan ko rin na pumunta sa St. Francis Church sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. Doon po ay makatanggap ng plenary indulgence kung inyong susundin ang prescribed na kailangan dasalin at mga kondisyon upang matanggap ang plenary indulgence. Pwede nyo rin tingnan ang FB page ng St. Francis Church, Mandaluyong at nandoon ang mga kondisyon para tanggapin ang plenary indulgence. Ngayon po ay ating ipapanalangin ang mga kapatid nating may sakit. Lalo tigit ang mga nasa ICU, nasa ospital, at nasa ating mga tahanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas sa mga may sakit. O makapangyarihan o pagkalingang Ama, kami mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kami nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Tahimik po nating banggitin ang kanilang mga pangalan. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka pa ng isa at iligtas mo itong mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig na ialin na natin ang banal na misa, humayo kayo at ipahayag ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin.
Nazareno.